Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli, ako po si Jay De La Cruz, ang magbabahagi ng salita ng Diyos ngayong gabi. Kamusta po kayong lahat? Thank God, it's Friday at muli tayo makakapakinig ng mga salita ng Diyos. Sige po, bago po tayo magpatuloy, tayo muna yung manalangin. Aming Diyos Ama, maraming salamat po sa araw nito na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat po sa biyaya ng buhay na binibigay sa amin, Panginoon. Salamat po at alam po namin kayo ang aming provider, aming protector, Panginoon, sa araw-araw na buhay na aming tinatamasa, Panginoon. Salamat po muli sa mga taong narito at makikinig ng inyong mga salita, Lord. Gabayan niyo po kami ngayong gabi, Panginoon, sa lahat ng aming matututunan, Panginoon, at ma-apply po namin ito sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po sa inyong biyaya, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name, pray. Amen. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay De La Cruz. Ang topic po natin ngayong gabi ay pagpatuloy lang po ng Acts chapters. Ngayon po, tayo po ay dadako sa Acts chapter 4. Sige po, tayo po ay magpatuloy. Ang theme or summary title ng aking ginawa para sa po Acts chapter 4 is the boldness in the face of opposition. Kung maalala po natin, yung mga, or pwede rin po natin balikan, yung mga naituro na ng ating mga kapatid na simula nung Acts 1, 2, and 3 para po sa mga hindi pa po nakapanood, pwede natin, para mas madali natin masundan yung buong storya ng Acts chapters. Sige po. The boldness in the face of opposition. Yan. Sabi po, actually mahaba po yung Acts 4. Sinamarize na lang po natin para po, kinuha na lang po natin yung mga key points, yung mga important notes para po, dun po tayo makapag-focus. Sige po, Acts 4, ano po ang summary ng quote na mabubuo natin doon? The power of the Holy Spirit emboldens believers to stand for Christ even in the face of persecution. Ang ibig sabihin emboldens, para pong nakatatak na, yung nakamolde na sa atin. Yung pinapaliwanag dito yung Holy Spirit na kaya nating ipaglaban yung paniniwala natin bilang isang Kristiyano. Siguro dumaan sa punto ng buhay natin or naranasan na ba natin na i-test yung faith natin sa harap ng sa sitwasyon na tulad ng pagpapatunay ng kadakilaan ni Kristo sa mga katrabaho natin, sa mga kaibigan natin, or even sa pamilya natin. Dito sa Acts 4, pinakita ng early church or nila Peter yung gaano yung boldness nila para ipaglaban nila yung faith nila bilang isang Kristiyano or yung paniniwala nila kay Christ. Sige po. Siguro po, sinamarize ko na lang po yung buong Acts 4 into 4 key points or 4 points para po mas madali nating matalakay. Sige po. First point po, or the power of a changed life. So, ito po yung unang puntos na pwede natin matutunan. Ito po, ang scope po nito is Acts 4 verse 1 to 12. Summary po ng story, kung maalala po natin or pwede natin balikan sa previous teaching last Friday, yung sa Acts 3, dito na po yung naganap yung pagpapagaling ni Peter at John doon sa isang lalaki. So, isang lame man. So, summary, Peter and John had just healed a lame man in chapter 3. Now they are dragged before the religious leaders. What gave them the courage to speak boldly? So, in summary, ito po yung sa verse 1 to 12, yung scene na kasi po sumikat or parang nagkaroon na ng crowd na nabalitaan na ng mga religious leader or mga elders na miracle na ginawa nila
Peter and John through Christ. So, nabahala yung mga religious leader kaya pinatawag nila si Peter at John para bang i-persecute or pagpaliwanagin kung ano yung ginawa na nila yun. But then, but we know na Peter and John ay disciples ni Jesus Christ at sa kanila mismo pinakita hindi sila hindi sila natakot na ipakita kung sino yung pinaniniwalaan nila bilang Diyos. At kahit pine-persecute sila ng mga leaders na instead na para bang mabahala sila, matakot sila, ano yung sinabi nila Peter and John? Sabi sa 9 to 12, if we are being called to account today for an act of kindness shown to a man who was lame and are being asked of how he was healed, then know this, you and all the people of Israel, it is but by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, but whom God raised from the dead, that this man stands before you healed. Jesus is the stone you builders rejected, which has become the cornerstone. Verse 12, salvation is not found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. So, makikita natin dito yung boldness nila, yung wala silang takot, yung courage nila, yung decidido sila napakita yung or being proud sila na si Kristo yung tinersecute nyo noon, na siya pa rin ngayon yung nagpapagaling ng mga may sakit, yung tulad nga ng layman. Kaya para bang sinabi dito ni pinamukha nila Peter and John na kami pa yung pinapersecute nyo or pinatawag nyo dahil sa kabutihang ginawa namin through Christ na nagpagaling ng isang lalaki na nasa harap nyo ngayon. So parang sa scene na to, medyo nasupalpal yung mga elders and leaders. Kaya po sabi sa verse 13, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished to took note that these men had been with Jesus. So, yung mga elders and leaders na mismo, na-realize nila na para ba silang mga batang na walang pinag-aralan o tinuturuan, parang isang normal na ordinary men na shook sila or na-astonish sila sa courage na pinakita nila or katapangan or yung boldness na pinakita nila Peter and John. At na-realize na nila talagang nakasama nila si Jesus then. Kaya ang key points na pwede nating makuha dito sa first part ng Acts 4 is being with Jesus changes everything. It doesn't take a degree or status to speak with boldness. It takes a life transformed by Christ. So, lahat tayo, hindi natin tayo bilang isang Kristiyano or ordinaryong mamamayan, hindi natin kailangan maging presidente, hindi natin kailangan maging entitled na pastor or mga opisyal para ipakita natin yung dignidad natin na proud tayo bilang isang Kristiyano or kaya natin mag-preach ng kanyang mga salita. Lahat tayo ay capable through Christ. Kaya nating bibigyan niya tayo ng strength para gawin yun. So, makikita sa isang tao na being with Christ na talagang matatransform yung isang taong introvert or mahihain nun into a future preacher. So yun yung nagiging effect or pros ng being with Christ. You may feel ordinary, but when Jesus is in your life, the extraordinary happens. So totoo naman po na akala mo ordinary lang buhay mo, pero pag pumasok na si Kristo sa buhay mo,
nagiging extraordinary ang buhay mo. Nagkakaroon ng mga pagsubok na mahirap, pero alam natin na hangga't kasama natin si Kristo, lahat kakayanin. Sige po. Point 2. So, or salvation is no other name. Focus po dito is yung verse 12. Sabi kasi sa verse 12, salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. So, malinaw na malinaw po na with wholeheartedly sinabi nila Peter and John na salvation is found and no one else. Walang kanino pa man, no other name sa under heaven ang makakagawa nito kundi si Kristo lamang. This is a bold declaration in pluralistic society that believe in many gods. So, buong tapang ni Peter and John na sinabi na despite, alam naman natin dito sa mundo, maraming iba-ibang society or pluralistic, ibig sabihin maraming iba-ibang paniniwala, iba-ibang rehiyon, or maraming Diyosan na ginagawa ang tao. Pero bold din niya sinabi na walang sino mang Diyos sa mga ginagawa ng tao ang makakapagbigay ng salvation, but only Christ. Point, Christianity is not just a belief system, it's the only path to salvation. The early church didn't compromise this truth even when threatened. So, sinabi nga nila na yung Kristyanismo ay hindi para bang relihiyon lang na pinipili lang ng isang tao kapag nag-mature na siya or nag-mature na siya para pumili ng isang relihiyon. Hindi ito'y parang sistema lang. But choosing to be a Christian is the only path na we're going to be saved. So, sa point na yon, talagang makikita natin yung courage or katapangan nila na kahit na threatened sila dahil dun sa mga pinapersecute sila ng mga elders and religious leaders. So, ano yung pwede nating so actually ano po yung challenge ko para sa ating lahat? Are you willing to declare that Jesus is the only way even when it's unpopular? So, ano po yung meaning nun? Kaya mo bang ipagsigawan, ideklara, ipamalita na si Jesucristo lang ang daan para sa buhay na walang God or papunta sa ating Panginoon, kahit na hindi ito or i-declare mo sa lugar na hindi pa popular ang pangalan ni Kristo, or sabihin natin nasa Muslim countries ka or nasa ibang strict religions ka, kaya ba nating ipagpamalita na ito lang yung Kristyanismo lang ang may tunay na salvation sa mundong ito? So, yun po. Next point. Obeying God rather than man. So, ang cover po nito is Acts 4, verse 18 to 20. When the authorities command Peter and John to stop preaching in Jesus' name, what do they say? So, ito na po yung part kasi na pinayuhan or pinagsabihan na ng mga elders and leaders na or yung commander na wag nang ipagpatuloy yung pagpreach in Jesus name. Ano po yung naging reaksyon or naging sumbat nila Peter and John? Sabi sa verse 19, which is right in God's eyes, to listen to you or to him? You be the judges. As for us, we cannot help speaking about what we have seen and heard. So, buong tapang pa rin na pinakita nila Peter and John na
para sinabi nila kung sa tingin mo anong sa tingin ng Diyos, anong ang mas maganda or mas nakakabuti, ang pakinggan kita or tinutukoy niya yung commander na nagpapatigil sa kanila mag-preach, or sundin ko ang aking Diyos. So, dun pa lang parang supalpal muli yung commander or yung elders na yun. So sabi nga nila, hindi nila matulungan or hindi nila mapigilan na magsalita or mag-preach about Jesus Christ and God. So yun. Yung point nun, boldness means obedience. Even when pressured to conform, the apostles choose to honor God above man. So makikita natin nga yung obedience na kahit threaten, kahit life risking, hindi nila piniling sundin na lang yung commander para wala nang siguro wala nang gulo, tahimik na lang, pero mas pinili nila Peter and John na ipagpatuloy yung pagpipreach para kay Jesus Christ, kahit alam nilang kahit inoppose nila yung mga elders and leaders or commanders, pwede silang habulin or pwede silang maaari silang dakpin or persecute ulit or worse, batayin, but they choose to preach kasi alam nila God is with them, kaya they're full of courage para gawin yung mission nila for Christ. So reflection, what is silencing your voice today? Is it fear, culture, or comfort? So, tayo, ano ba na-reflect natin? Bakit ba tayo, pag pinag-uusapan yung about religion or about Christ, para bang, so today, sa panahon natin ngayon, para bang nagiging tahimik lang tayo, hindi natin pinagmamalaki na Kristiyano ako, I'm a believer, I'm believer of God, Jesus is Lord over my life. So, ba't bihira na lang natin marinig yun sa mga public or sa mga confrontation? So, bakit? Dahil ba sa fear, or dahil baka natatakot ka na baka pag nag-declare ka ng Christianity sa isang lugar, baka kung mapano ka, baka kasi kung anong nangyari sa'yo. Yet dapat this life is given only by God. So life for yung life risking, buhay yung kapalit, we should still be declaring His name, para kasi yun yung mission natin sa buhay, palawakin or magparami tayo bilang isang Kristiyano. Or bakit kaya tayo natakot? Kasi tulad ng culture, alam naman natin sa yun nga, pluralistic culture tayo, iba sa dito lang sa Pilipinas, iba-ibang may mga iba-ibang religion or Diyos na ginagawa or mga sinasamba. Minsan baka nangyari na rin na nahihiya ka or baka kamuhian ka ng ibang mga tao kapag nalaman nila na isa kang Kristiyano or gano'n. Instead, dapat pa tayo yung encourage or magpakita sa kanila na Christianity is the only true salvation na meron dito sa mundo. So, or baka naman natatakot ka, or masyado kang comfortable. Sabihin ng comfort, baka, or sobrang neutral ka lang, na, okay, Kristiyano ako, hindi mo, or para bang tinatamad ka lang, gusto mo lang neutral ka lang, hindi mo share, pero alam mo sa rin, Kristiyano ka. So, but still, we have to share His word, declare, or be bold enough na kung paano mo i-declare
yung pagiging Kristiyano mo sa ibang tao, tulad ng ginawa ni Peter and John. So, yun. So, last point, prayer for boldness, not escape. Acts 4 verse 23 to 31 na po yung cover niya. So, ito na po yung scene na pinaalis na sila or hinayaan na silang umalis ng mga religious leaders and elders. After being released, the believers didn't pray for the persecution to stop. Instead, they prayed for boldness to speak God's word even more. So, ito na yung scene kasi na bumalik na si Peter and John dun sa mga crowd nila or yung mga sa mga taong sumasama sa kanila. Instead na ipag-pray nila yung na wag na silang habulin or persecute ng mga leaders or commanders, instead they pray harder. They preach His word more, even more. They pray for strength na mas marinig pa yung ng ibang tao or mas dumagundong pa yung salita ng Diyos sa buong lugar. Sabi nga sa verse 29, "Now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness." So, mas pinag-pray nila na mas lumawak pa yung pagsalita ng Diyos or yung preaching. Hindi nila inintindi sarili na baka ma-persecute nila, but mas inintindi nila yung salita ng Diyos na makarating sa ibang buhay ng tao. So, yung point nun, the early church wasn't concerned with comfort but with the courage to fulfill their mission. So, yun nga, hindi sila naghahanap ng komportableng buhay. Mas gusto nilang tapusin, mas gusto nilang gampanan yung mission nila na bilang disciples ni Jesus Christ, na ipalaganap yung kanyang mga katuruan, kanyang mga salita and yung grace na meron dito sa mga God's grace na meron na makukuha sa kanyang mga katuruan. So, result nun, the place was shaken and they were filled with the Holy Spirit. So, God answered the prayer. Mas naging strong yung pagpapalaganap ng mga preaching and miracles that time, and they were filled with the Holy Spirit. Siguro maiwan ko na lang po yung 3 main takeaways na mas madali natin matatandaan sa Acts 4. So, una is boldness to proclaim Christ. So, tayo ba, are we prepared or courageous enough para i-proclaim na i-declare sa kahit sino mang kaharap natin na si Kristo ang Diyos ko at isa akong Kristiyano. Another one is boldness to obey God over man. So, kaya ba nating mas sundin ang ating Panginoon kaysa sa sabihin natin kahit may yung presidente ng Pilipinas may iutos sa'yo, pero mas gusto mong sundin yung inuutos sa'yo ng Panginoon. So, are we bold enough to do that? Na hindi tayo papatalo sa utos lamang ng isang tao over utos ng ating Panginoon. So, parang God's order first yung ating dapat gawin. So, third is boldness to stand firm in faith even when threatened. So, kaya ba natin panindigan or stand on our own ground na isa akong Kristiyano kahit life risking o natathreaten na yung buhay ko, hindi ako parang hindi ako tataliwas, tatayo ako bilang isang Kristiyano kahit buhay pa ang kapalit. So, siguro mababalitaan natin na yung mga true to life story na
yung mga pastors and leaders na nagpupunta sa mga sabihin natin mga Muslim country na try mag-preach ng word of God and nagsisave ng souls kahit alam natin sobrang delikado or life threatening, but still they're doing it kasi they're being bold of how God is God is good for individual's life. So are we willing to do this three takeaways? So kaya kailangan din mag courage check bilang isang Kristiyano. So ang siguro maiwan ko na lang po tanong sa atin lahat ay kaya mo bang panindigan ang paniniwala mo kay Kristo sa kahit anumang sitwasyon? So mapatrabaho man, mapatrabaho man or sino man makaharap natin or sa pamilya man natin na alam kahit magkakaiba-iba ng bilang individual ng paniniwala, kaya mo bang ipaglaban yung paniniwala mo kay Kristo? Yun lamang po, sana po may natutunan at may tumatak po sa ating mga puso't isipan na katuruan ng ating Panginoon. Sige po, bago po tayo maghiwa-hiwalay, tayo po'y manalangin. Aming Diyos Ama, maraming salamat po sa araw nito na pinagkaloob mo sa aking Panginoon. Salamat po sa buhay na binibigay niyo sa aking Panginoon. Salamat po sa inyong mga katuruan at pinapangako po namin, Panginoon, na mas lalo po namin pagtitibayin ang aming mga sarili, Lord, at mas lalo po kami maninindigan na buhay kayo, O Diyos. At mas lalo po kaming maninindigan, Panginoon, na kayo lamang po ang makakapagsalba sa bawat isa, Panginoon. Through Christ alone, Panginoon, na merong salvation, Panginoon God. Muli rin po namin pinagdarasal ang aming church, ang mga church leaders, Panginoon, members, Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan at tulungan niyo po kami na mapalaganap pa ang Kristyanismo sa mundong ito, Panginoon, at magtulungan ang bawat isa, Panginoon. Muli po, maraming salamat po sa araw ito. Gabayan niyo po kami sa lahat aming gagawin, Lord. Pag-ingatan niyo po kami. In Jesus' name, Amen.